Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpa-press con po kanina yung ICI, si Ombudsman Rimulya, si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa mga contractors na nirekomenda na kasuhan sa Ombudsman. Ang sabi ni Ombudsman Rimulya, more than 10% of Congress will be affected in flood control probe. Ito po yung mga pangalan ng mga contractors. Congressman contractors pa na nirekomenda for charges to the Ombudsman by the ICI. Si Saldico, dating ako Bicol congressman or party list representative, si Edwin Garjula, construction worker solidarity party list representative, si James Ang Jr., Oswag Ilonggo party list, Jerny Nisay, Posong Pinoy party list, Agustina Pancho, Bulacan 2nd District, Joseph Lara, Cagayan 3rd District, Francisco Matugas, Surigao del Norte, 1st District Congressman. Tapos si Noel Rivera, 3rd District, Tarlac 3rd District Congressman. Sila yung 8 contractors na nirecommend for charges to Ombudsman. May nakita kayong Martin Romualdez dyan pa? Wala. Walang Martin Romualdez. Linawin natin masyado kasi laging gusto nilang isabit si Congressman Martin Romualdez. Itong si Garjola, sabi dito sa report ng Inquirer, from Arroyo top contractor to buyer, seller of government projects. Yung karamihan po nito, matagal na nangungontrata sa gobyerno. Matagal ng kontraktor, then tumakbong congressman para lalong makorner yung mga kontrata, mga public works projects, lalo na po sa flood control. Yun yung strategy po nila. So pakinggan natin yung press con ng ICI, DPWH at ni Ombudsman Rimulya. Talaga ng pag-aari dun po sa mga contractors na ito. Opo. Kasama po sa mga ebidensyang sinabit namin ay mga records galing sa Securities Exchange Commission tungkol sa mga iba't ibang kumpanya na konektado sa mga kongresista. Kaya doon po na-establish yung direktang pagmemehari ng mga individual na sinabi natin kanina, mga kongresista at kasama si former Congressman Zaldico. Kaya yun po ay kasama sa mga sinumiti ng DPWH at ng ICI sa Ombudsman. Sir, paano pong direct connection? Sila po yung nakalista mismo dun sa GIS or asawa, anak, Meron pong ganun. paano po? Opo, meron pong sila mismo at meron din pong magapit na kamag-anak. Magapit na kamag-anak. Immediate relatives. And company. Ano po, o sino-sino po yung nakapasok na doon sa fact-finding even before i-file po ito? If you could reveal, sir. I remember studying Congressman Gajola's activities already. Sinimulan na namin yan. Tapos, Pancho was always part of the list. And then, yung iba, hindi ko masyadong nagulat na ako sa ibang pangalan. At kasi marami pa ibang low-hanging fruit na hindi pa nga kasama dito. At tingin namin ay talagang may conflict of interest. Marami pa yan. Hindi pa bababa sa 12 hanggang 15. Yung very evident. Hindi na kinakailangan yung beneficial interest test. Pwede mo nang sabihin at talagang sila na yon may conflict of interest na. At alam naman natin, dito, marami tayong pwedeng kaso na ipataw sa mga taong nag-violate ng batas. Ito nga yung sinasabing impunity of corruption. Maybe, akala nila, wala na talaga maghahabol. Kasi nga, ignorance of the law does not excuse compliance therewith. Pero pag yung pakiramdam mo, wala namang maghahabol, o di bayaan mo na, kahit hayagan ang pangalan nila gamitin, kahit in violation of law, ginagawa nila. Kaya, mula dyan, lalalim din ang hukay natin sa iba, sa beneficial interest. What do you call this order and sino-sino po itong 77? May listahan na kami dyan. It's really just for the immigration to hold. We don't want to announce it publicly, but it's what we call a FTRO, Foreign Travel Restriction Authority. Our order. 77 daw po na mga officials. It's within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi
Meron pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. It's something that we have to keep within our legal system para naman umandar tayo as a country. Hindi naman takas ang takas lahat ng tao. Apo. Sir, ito pong mga 77 na ito ay mga kawani at the very least ng gobyerno. Sila po ba ay mga mambabatas, senador? Lahat ng klase, lahat ng posisyon, meron yan. And there were some private individuals included. Kasi they're also being investigated in connection with corruption cases. May sinama rin kami dyan. Sir, may senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Wag natin pag-usapan. Kasi ito naman makakahiyaan lang no? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir, kongresista? Meron. Sir, contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Pero kasama yan. Wala mo nang lalabas. May kasama pong plunder sa recommendations po ninyo, 70-80. Opo, meron po. Sir, why plunder given, yun nga, nasabi rin ni Ombudsman yung mga restrictions on securing conviction for plunder? Ito naman mga mga recommended lang naman. No? Hindi naman yan ibig sabihin na yun ay ipa-file ng ombudsman. May tiwala tayo sa ombudsman. Kasi ang importante lang, pinapasa natin ang ebidensya, meron tayong binibigay na rekomendasyon, pero at the end of the day, may tiwala tayo sa ombudsman na aaralin niya yung ebidensya at ang ombudsman na magdidesisyon ano ang ipa-file na kaso sa korte. There's no such thing as an immutable doctrine. Nothing is cast in stone. Ayan, it's a living law. It can change. And probably, with a kind of evidence to be presented, it might lead to a second review of many of the doctrines passed by the Supreme Court. That's how the law functions. Hindi naman yan set in stone, cast in stone na yan na wala nang gagalaw. We expect the Supreme Court to be able to review and rethink many of these doctrines if they will overturn the doctrine. That's why there's a term such as overturning a doctrine. Talagang pwede naman talagang isa't nabilyan at paglagay ng bago. So yun mga kababayan, may mga senador, hindi pa pinapangalanan kung sino. I-hold departure order, pababantayan na sa immigration para hindi na sila makalabas mga kababayan. Pero siyempre, yung mga senador, may mga nabanggit na pong senador. Ayan malamang sila ang mauna mga kababayan. Yan sa report ng Radyo Abante, 6.3 billion assets naka-freeze, 3 senador ay nirekomendang kasuhan. Kasama si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Nancy Binay. So ito yung hindi pa binabanggit mga kababayan ni Boyeng Rimulya, pero sila yung naunang binanggit po ng witness na si Yosek Bernardo sa Blue Ribbon Committee Investigation ni Ping Lacson. So alam na natin. Pero walang Martin Romualdez po. O ngayon, ang tanong, bakit walang Martin Romualdez? Siyempre magagalit yung mga DDS, mga galit sa ating Pangulo at kay Martin, nagigil ng iupo si Sara Duterte. Magagalit sila. Wala man pong nakitang ebidensya, yung ICI. Ano magagawa natin? Lahat man lang po kwento, lahat aligasyon. Walang solidong dokumento na nakita po yung ICI. Walang adverse findings mga kababayan na nakita. O ngayon, ang tanong, bakit na forward sa ombudsman? Ang sagot po niyan, that is procedural. Pero pinapalabas ng mga critics po ni Martin Romualdez na may kaso si Martin Romualdez. Wala man pong kaso. Sinabit lang yung findings ng ICI sa ombudsman bilang procedure. So makikita ninyo ang pagkakaiba ni Martin Romualdez sa ibang mga opisyal na iniimbestigahan. Si Martin, voluntary, parang si Sandro Marcos na nagsulat pa sa kanina, nagsulat pa sa ICI. Voluntary, sinasubmit niya yung kanyang sarili sa pag-iimbestiga. Yan po ang mga tao na confident kasi po walang mali sa kanilang ginawa. Walang tinatago kasi ang tao po pag may tinatago, umiiwas siyempre. Tama? Alam na ninyo kung sino yung tago ng tago. Iwas ng iwas sa investigasyon. Hindi ganun po si Martin Romualdez, pati si Sandro Marcos. Si Martin po, speaker siya. Ayaw niyang gamitin yung kanyang impluensya bilang speaker. Voluntarily, nag-resign siya as speaker. Para biglang laya
ang malawakang investigasyon. Wala siyang tinago, hindi tumakas. Di ba po malinaw? Nag-submit siya ng affidavit. Pumarap agad. At yung affidavit niya mga kababayan, ang notaryo, legit, authentic, hindi fake. Di ba ba? Ganon, mga kababayan dapat. O ngayon, ang tanong, sino yung nagkinabang po sa mga fake narratives na pinakalat po nila laban kay Martin Romualdez? Yung mga paninira po nila, well orchestrated, well coordinated, may nagplano, may nagpalabas, may gustong manira. Kaya lang lahat ito, mga kababayan, nadurog, nag-collapse yung kanilang narrative. Nadurog po yung propaganda na gustong siraan po si Martin Romualdez. Pinalalabas, may kaso. Malinaw na walang kaso, nirefer lang po yung findings ng ICI sa ombudsman. Yan po sabi ni Attorney Adi Fajardo. ICI referral, walang natuklasang pagkakasala laban kay Romualdez. Yan. Referral on Romualdez, not a finding of guilt, sabi ng ICI mismo. The referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Read the copy of the document the ICI released yesterday. The ICI said the transmittal was solely to ensure that all acts, omissions in surrounding circumstances properly falling within the Ombudsman constitutional and statutory authority, particularly those involving high-ranking officials, are subjected to the processes under Article 11, Section 13 of the Constitution and Republic Act number 6770. Kaya sabi po ni Attorney Fajardo, who serves as Romualdez lawyer and spokesperson, they acknowledge the referral submitted by the Independent Commission to the Office of the Ombudsman on November 21 and welcome the Commission's completion of its fact-gathering mandate. He emphasized that the former Speaker had been fully transparent throughout the process. According to Fajardo, the referral incorporates all evidence presented by former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, his sworn affidavit, complete transcript, and full audio-video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Yan po ang taong walang tinatago, hindi umiiwas sa investigasyon. Siya mismo, voluntarily, sinubmit niya yung kanyang sarili sa pag-iimbestiga. Walang drama, walang video-video. Di ba? Walang video-video kung anong mga drama. Sarsuela. Hindi ito matakas. Hinaharap. Ngayon nga po si Sandro Marcos, ganun din ang gusto niyang mangyari. Naglabas po ng statement si Sandro kanina. Yan Sandro Marcos, regardless of position and who you are, no one is above the law. Given that I have nothing to hide, I hereby submit myself for investigation by the ICI at their earliest convenience. Sinulatan niya mismo yung ICI. Honorable Andres Reyes Jr., Chairperson ICI. Dear Chairperson Reyes, I extend my full respect to the work of the ICI and its effort to uncover the truth behind the ongoing investigation on flood control projects. Let me state this clearly and without hesitation. I am willing to appear before the Commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. Please inform my office of the schedule you deem appropriate. You have my commitment that I will be there. Respectfully, Ferdinand Alexander A. Marcos. Si Martin, Ferdinand din po. Ferdinand Martin Romualdez. Kaya pari-parehas ang ugali nila. Hindi nagtatago. Inaharap ang kung anong aligasyon. Ganon ang walang tinatagong kasalanan. Handang harapin anuman na investigasyon. Tama pa?
Kaya inuulit-ulit natin, nililinaw natin kasi ulit-ulit yung pinofloat nila na kwento na si Martin daw inirekomendang kasuhan sa ombudsman. Referral man lang po. Walang adverse findings. Referral man lang ang findings ng ICI. Pero yung ICI mismo walang adverse findings laban kay Martin Romualdez. Ano kayo ngayon? Iyakan kayo ngayon. Kaya sabi ko nga po mga kababayan, malamang sa malamang, sa susunod niyan, ang sisiraan nila mismo ng yung ICI. Sinisimula na nga po ng kanilang mga propagandista. At sa susunod, yung ombudsman, pati yung ombudsman, sisiraan na din nila. Lahat na lang sisiraan nila. Pag hindi pabor sa kanilang narrative, sisiraan nila ang lahat. Kasi ang objective nila mga kababayan, siraan talaga po ang administrasyon at lahat ng dikit sa ating Pangulong Bongbong Marcos para i-destabilize po yung gobyerno at iupo si Sara Duterte. Tinimula na po yung First Lady natin, si Lisa Marcos. Dinawi po, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, the First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Napakasinungaling talaga niya. Referring to Saldico. Ko earlier alleged that the First Lady controlled rice imports while her brother oversaw onion importation, supposedly limiting participation to select group of importers, an action he said contributed to onion prices surging to 600 pesos per kilo in 2022. Ang intention po, galitin yung tao. Yung mapapaniwala po, galitin yung tao para tanggalin yung ating Pangulo. Mag-alsa yung mga tao, tanggalin yung ating Pangulo. Upo si Sara para hindi na matuloy. Absuelto sila sa pananagutan. Hindi na matuloy yung investigasyon sa flood control. Ganon ang strategy. Huwag tayong pabubudol mga kababayan dito sa kanilang mga kwento. Sabi ng mga netizens, sabi ni Elizabeth Napoles, ito ang dalian bakit gusto nilang palitan si PBBM. Sabi ni Edwin Cruz, paulit-ulit na lang ang ganyang balita. Sana yung bago naman, yung pag-aresto at pagkulong. Wait lang po kayo kasi may proseso po. Nasanay kasi kayo sa EJK. Hindi maaari ang ganun po. Dinadaan po sa due process ang lahat. Nire-respeto ang kanilang mga karapatan na madinig ang kanilang side. Ganon ang Marcos administration po. Sabi ni Rose Urado, yes, gusto nila palitan si BBM para sila ang maghari at ubusin nila ang pera ng bansa. Kaya gusto nila pababain si PBBM para makalusot sila. Sabi ni Ayan Alberca, problema, di nila napabagsak ang Marcos. Sayang, di sana nasilip ang mga korupsyon nila. Kaya pilit na pilit po yung mga kwentong marites po. Pilit na pilit nilang pinapaniwala yung mga tao. Hindi na maniwala sa kanila. Ano ba po?